Ang aklat po ng Timothy o yung 2 Timothy na sulat po ni Apostol Pablo kay Timothy, na siya po yung pastors sa church po ng Ephesus or sa Ephesians o Ephesus. At sinulatan po ni Pablo si Timothy para i-encourage. Kasi habang si Pablo ay nakakulong sa Roma, napapanghinaan ng loob din si Timothy kasi yung kanyang mentor, yung kanyang leader na nagturo sa kanya, nag-disciples, ay nakakulong sa dahilan pangangaral ng salita ng Diyos. So, itong Apostol Pablo, in-encourage niya, sinulatan niya, pangalawang sulat na kung saan ay gusto niya magpatuloy si Timothy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi siya yung pastor sa Ephesus. Gusto niya, huwag kang tumigil, Timothy, sa pangangaral. Dahil yung sinasabi ni Pablo, Timothy, yung ibinahagi ko sa iyo, yung isinare ko sa iyo, ay totoo yan, buhay at makapangyarihan. Yan ang nagbago sa akin, yan ang nagbago rin sa iyo. So si Timothy ay marami din po kinakaharap po sa simbahan. Marami pong challenge, maraming persecution. At muna po nakaranas ng persecution, other than the servant of God, Apostle Paul. Habang siya po ay nakakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang dami pong persecution po ang kanyang naranasan. Even Timothy, siya po ay nasa loob ng simbahan, marami pong challenge. So look at your Bible. Sabi dyan, verse 10, tingnan natin, kung bakit gano'n na lamang porsigido na si Pablo ay, si Timothy ay huwag tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi rito, look at your Bible, si Pablo po ay in-encourage na si Timothy to prepare for challenges and opposition. Makikita niyo po dyan yung chapter 3, doon akit po kayo ng content, verse 7 to 8. Mayroon po dyan mga false teachers. Sabi dyan mga kapatid, verse 7 and 8, mayroon po mga kumakalaban sa loob po ng simbahan. In-example lang ni Pablo ay si Jannes and Jambres. Sabi rito, maging handa ka, ini-encourage si Pablo, lakasan mo loob mo. Maraming challenge, maraming opposition, at number 1 dyan, yung false teachers. Pasok sa loob po ng simbahan. Marami po mga tiwaling aral ang kinaharap ng kabataang pastor na si Timothy. Sabi diyan mga kapatid, false teachers. And then, sabi diyan mga kapatid, verse 11, makikita niyo po diyan yung persecution. Mayroon pong pag-uusig. Marami pong nakaranas po sa atin persecution. Yung pamilya minsan persecute ka, hindi po lamang sa loob po ng simbahan. Ako, nakaranas po ako ng persecution sa bunkers. Kasi totoo yun, sa bunkers po ako nagtutulog, kasama ko si Pastor Derry. Siya po yung pinaka-mentor ko. At habang prayer meeting, nasa sa akin yung prayer meeting mga kapatid. Prayer meeting mga kapatid. Mayroong persecution. Sabi ba naman? Oy, Oli, tinawag ng pastor. Bakit hindi ka tinawag ng pastor? May skrito simbahan ito. Pinapalis ako. Prayer meeting, ganun ang matatanggap ko. Tindi ng persecution. At dumating pa yung mga leaders mga kapatid. Grabing persecution mga kapatid. So sila, Pastor Robert, naranasan, mas nauna sila eh. Yung natira sa akin, meron pa. Kasi kanila yung may mga espada eh. Ay, mga ikot-ikot, mga ayaw nila pagpastor mga dutosme eh. Kala nila sila lang nakaranas. Ako rin, meron din po naranasan mga kapatid na ayaw ko magpastorin. Sabi na, doon ka na lang sa Novaliches, magkatay ka na lang ng baboy kasi alam niyo po, yung business po namin, yung family ko ay magkakatay ko ng baboy. So alam nila yun, may
knowledge na galing ako dun sa, siguro nakita nila ako, nakauban lang ako, tapos may kutsilyo dito. Nakakagay po ako ng baboy mga kapatid. Sabi niya, pastor ba ito? Diba? Kaya persecution, naranasan ko yung mga kapatid na gusto mo maglingkod, uusigin ka. And then, sumunod mga kapatid, ano ba yung encourage si Pablo dyan para sa kay Pablo, o para kay Timothy? Ang sabi dyan, sufferings. Marami pong paghihirap. In verse 11, letter A, meron pong mga sufferings, mga kahirapan. Kaya si Pablo ay gusto niyang huwag tumigil ito at pinaalalahanan si Timothy. Timothy, mayroong false teachers. Maganda ka. Mayroong din persecution. Maganda ka. Tibayan mo lang mo. Pangatlo, sabi dito, mayroong sufferings. Maging matiisin ka sa buhay. Alam niyo mga kapatid, sa karanasan ko sa suffering sa buhay, sa mga pastor, naranasan ko talaga lahat yan. Okay, balikan ko. Ito na, hindi na ako lalay ng mga kwento sa inyo. Ang inyo pong lingkod, ang pagpasok sa Bible School, siguro sa inyo, iniisip nyo, year 1998, 1999, ang allowance ko papasok ko sa Bible School, 250 pesos. Sa loob po ng isang linggo. Kwentahin nyo na yun, mga kapatid. Ang pamasahe doon, mga nasa 750. So, nagtataka na yung mga kasama ko, ano pagkakasya 250 pesos? Alam niyo mga kapatid, sufferings, ayaw ako bigyan na allowance ng mga leaders ng simbahan. So, tiis talaga mga kapatid. And then, lahat ng pagtitiis ko, ang hirap, yung linis sa simbahan, ayos ng mga gamit, ako lahat yun mga kapatid. Kaya pagdating ko ng alas 10 ng gabi, nakabihis na ako mga kapatid. Kasi ayaw ko malate sa simbahan. Nakahiga na ako, yes, nakahiga na ako, naligo na ako para pag-gising ko, diretso na kagad sa simbahan. Yes! Pag silip sa akin ni Pastor, uy, pre, nakabihis ka na ako. Sabi ko, pagod na ako, mamay, kalita ko sa simbahan. At least yun, nakabihis na ako. Ang tindi lang hirap mga kapatid. Oo, pag-igising nyo na, pre, susutin ko na lang sapatos ko, nakasando na ako, nasut na lang ako, diretso na yun. Walang ligo ng umaga. Alas 10 pa rin nakaligo na kasi yung pala yung tapos ko ng pagtrabaho ng ministry sa simbahan. So marami pong sufferings. Sa ating mga Kristiyano, kung hindi rin kayo pastor mga kapatid, sa buhay po natin, marami na tayong mararanasan ng sufferings. Bilihin. Hirap na ngayon. Hirapan po kayo sa buwan. Anong budget? Ang mahal-mahal po ng mga bilihin. And then sa mga Kristiyano, ay dami talagang sufferings. And then sabi diyan, verse 13, dalawa po yan, evil increase. And sumunod, ang impostor, worsen. Tuloy-tuloy ang kasamaan. Tingnan nyo, akala natin okay lang ang computer, pero sa computer, sa internet, ang dami mga kasamaan ang nangyayari. Diba, ang Facebook, napapansin niyo po ba sa Facebook? Alam nyo, nakakalungkot yung ilan. Pag mayroon pong problema, doon nagbubuhos ng kanyang sama ng loob. Hindi nakaka-encourage. Pag nabasa mo sa Facebook, naku. Alam niyo yung pag mag-post kayo lang, hindi naman nakaka-encourage. Words of evil. Sa time ni Timothy, ganun din. Mayroon pong mga pagtaas ng kasamaan. At ang sabi nito, ang kasamaan ay lalong pasama ng pasama. Iyon titigil hanggat hindi po siya nakakasilo. Si Satanas, tuloy-tuloy po ang kanyang trabaho. Kaya si Timothy, sinabihan ni Pablo, Timothy, magpakatatag ka, tibayan mo ang loob. Kasi maraming mga challenges, maraming mga opposition. Pangalawa, sabi diyan, Paul charged Timothy to stay grounded
and biblical teaching. Gusto ni Pablo, Timothy, dapat ang iyong pangangaral nakabase sa salita ng Diyos. Sabi diyan mga kapatid, in verse 15, Timothy continues learning. Sabi ni Pablo, huwag kang tumigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung natutunan mo lang ako, napakinggan mo, dapat tuloy-tuloy, grounded ka, walang tigil. Kasi nga mayroong opposition eh. Paano kung hindi ka mag-aral tapos hindi mo kayang sagutin, hindi mo kayang i-rebat? Kaya sabi ni Pablo, continuous learning. Huwag kang titigil. Praise God. Ang ating pong buong JCA ay hindi po tumitigil hanggang sa, alam niyo po, sobrang tagal na mga kapatid. Ngayon po lang tayo nagkaroon po ng parang pinaka-curriculum ng buong JCA mga kapatid. Yung discipleship framework po natin. Yung encounter, equipping, empowering, at saka engaging. So wala na tayong ginaya, wala nang G12, sarili natin ito mga kapatid. Tuloy-tuloy mag-aaral ng mga pastor. I remember, meron po kasi ilan po mga dumating na mga aral, tapos inaaral natin hindi angkop sa ating pong kultura, sa ating pong mga Pilipino, sa ating mga Kristiyano mga Pilipino. So, tuloy-tuloy po ang pag-aaral mga kapatid. In Timothy also, sabi niya Timothy, manatili ka sa salita ng Diyos, huwag kang tumigil sa pag-aaral. Ang tanong, mga pastor lang ba ang mag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi. Tingnan mo yung katabi mo. Nag-aaral ba ng salita ng Diyos yan? Nag-aaral ka. Study. Continuous learning. And then, sabi pa dyan, Timothy, hold on to the truth. Verse 14. Panghawakan mo ang katotohanan, huwag kang papaligaw, huwag kang mapadala sa mga ibang katuruan. Alam niyo si Pablo pag nagsabi niya, kung mayroong dumating na ibang ebanghelyo na hindi katulad ng aking pinapangaral, debian natin sumpain mo. Si Timothy sinabi, huwag mong entertain ang mga maling katuruan. Sabi nito, panghawakan mo ang gospel, ang ipinangaral ko sa iyo, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Hold on to the truth. And then, Timothy firmly believe. Sabi po dyan sa verse 15, Timothy, dapat ang iyong pananampalataya grounded sa biblical. Sabi dyan, saan? Sa pamagitan ng pag-aaral, sa katotohanan, at sa pananampalataya. Huwag kang lumayo. Marami po mga naliligaw, mga ibang aral na dumarating po sa simbahan. Pag mayroon po mga, dyan sa bunkers, marami po nanibig. Pag mayroon po mga activity dyan na malaking tayong gawain, yung iba, nabibigyan po ng mga flyers. Uy, ang ganda to ah. Pagdating doon, ibang aral, prosperity. Pagdating sa ibang simbahan, ang aral, hindi si Kristo. Lihis sa aral na ating pong napakinggan. Marami pong mga hindi pinapangaral, hindi Christ-centered. Ibinibida si Soriano. Alam niyo po ba mga kapatid? Ito, malungkot itong karanasan ko mga kapatid. Yung aking pong magulang, yan po nasa Lubalisos. Dati po, umatin po siya sa Word of Hope Christian. Nabigyan po siya ng flyers ng dating daan. Alam niyo naman po mga kapatid, ano
yan, dumadalo na ako sa church. Una kong dinaluhan ay Jesus Our Hope Christian Ministry. Tapos hindi ako lumago doon. Pumunta ako sa GIL. Ayan, kakasama kami sa GIL pa lang ito. Tapos ang sabi ng nanay ko, pakinggan mo si Soriano. Laging ganyan, bida lagi. Hay nako. Di ba may programa sila sa television? Tapos pag uwi ko sa bahay, bubuksan niya yung TV, lalagyan talaga sa kay Ilo Soriano. Haligaw ko ng landas yung magulang ko. Ipinapangaral ang bida sa Ilo Soriano. Ngayon, napatay na si Soriano. Di ba? Ay, kagagaling lang namin itong isang gabi. Dumalaw ako. Kasi birthday ng mama ko, kasama ko yung pamilya ko. Wala siyang may bida eh. Sabi ko, ang bida si Jesus Christ. Ay, huwag kayong maniwala na yung sikat sa television, tingnan niyo mahigit kung ang pangaral niyan ay si Kristo. Hindi niyo naman sinasabi na si Pastor Robert dito, siya ang bida sa Biblia. Mga kapatid, marami kong mga tiwali na kailangan na maging grounded sa salita ng Panginoon. And then, sabi dyan, pangatlo, Paul explained to Timothy that the scripture is anointed. Ito yung pinaka-sentro ng talata natin yung pag-aaral ng kapatid. Sabi ni Timothy, ni Pablo kay Timothy, pinaliwanag kung bakit si Pablo ay gusto niya si Timothy gusto niya bakit niya sinabi na magpatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi na salita ng Panginoon. Sabi dyan, ang salita ng Diyos na ipinangaral ko sa iyo, ito ang laman. Verse 16, basahin po natin. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. In-explain kay Timothy, ganito ang aking gusto mong maintindihan. Kung bakit kayo na lang ako na hindi kita pinapabayaan na laging paalalahanan, magpakatatag ka, ito yung aking ipinapangaral. Alam mo ba yung daladala mo? Baka pangyarihan yan. By the way, mga kapatid, sinabing anointed, mga kapatid, the scriptures ay makapangyarihan. Yung scriptures, yung gospel, ay hininga ng Diyos. Baka mayroon pong tanong sa inyo, misinterpret niyo mga kapatid. Pastor, si Pablo po ba habang nagsusulat ay binubulong ng Diyos? Hindi mga kapatid. Pag sinabi pong inspired si Pablo, saka po siya nakakapagsulat ng salita ng Diyos, inspired by the Holy Spirit. Okay, let me explain. For example, yung gumagawa po ng mga kanta, ay hindi na tayo lalay, Pastor Robert, Pastor Derek, sila po yung mga gumawa ng kanta. Pag puspos sila ng banal na Espiritu, nakakagawa ng kanta. Amen! Si Pablo, ganun din. Kaya siya nakapagsulat kay Timothy, inspired by the Holy Spirit. And then sabi rito, eto, Timothy, pakinggan mo ito. Ang salita ng Diyos na sinasabi ko, kaya hindi ko sinasabi na, kaya ang sinasabi na magpatuloy ka, ipangaral mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo. Si Timothy, wala sa kanyang murang edad, mayroon pong nagtuturo sa kanya. Mayroon unang na-born again bago si Timothy. Yung kanyang lola, walang iba ginagawa ay pinapangaralan ng salita ng Diyos. Si Lois, yung kanyang lola, in chapter 1 Timothy, sinasabihan siya, ito binabasahan na, katulad ng lola mo, gawin mo ito. Ito rin ang sinasabi ko sa ina, ang salita ng Diyos ay magagamit ko siya sa pangangaral. Yung mga anak, maliliit pa, wala pong ibang
paraan para lumaki ang mga bata na matuwid. Walang ibang ituturo dyan, gospel. At si Pablo, sinabi niya kay Timothy, ang salita ng Diyos, ito ang sinasabi ko sa iyo, ganito siya makapangyarihan, ganito siya anointed. Sabi diyan, magagamit ko siya sa pagtuturo. At makikita niyo po diyan, sabi diyan, mula nung ikaw ay bata pa, kabataan, ipinangaralan kita, ito rin ang ituro ko sa kanila. And then, hindi mo lamang magagamit siya for teaching. Magagamit din po siya for reproof or rebuking. Tingnan niyo mga kapatid, ang dami po dyan. Bakit po rebuking ang sinabi ni Pablo? If you look at your Bible, yung from verse 1, tingnan po yung mga i-rebuke mga kapatid. But understand this, in the last days, there will become times of difficulty. People lovers themselves. Kaya sabi ni Pablo, Word of God, pang-rebuke ka. Saan? Sa mga lovers themselves. Lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient. And then sabi niya mga kapatid, mga disobedient sa kanilang mga magulang. Pag yung mga anak, ang pang-rebuke dyan, Word of God, hindi yung mumurahin mo yung anak mo. Nakakalungkot yung iba, minumura, akala yung bad words ay magiging matuwid na yung bata. Alam nyo, ang gamit dapat dyan ay, sabi ni Pablo, Word of God. Alam nyo ba, pang-rebuke din talaga, sabi ni Pablo, sa mga false teachers, Word of God din. Even Jesus Christ, nung siya po ay nag-fasting 40 days and 40 nights, anong ginamit ni Jesus Christ? Pang-review. Word of God. Tahimik eh. Walang nagawa eh. Sabi rito, ang dami itong mga dapat kong gamitan ng salita ng Diyos. Sabi diyan, ang iba ay without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with lover of pleasures. Di ba dapat kong i-review ito? Kaya sabi ni Pablo, ito pinapaliwanag ko sa iyo, ganito ka-anointed ang Word of God. Gagamitin mo sa pagtuturo, gagamitin mo sa pag-review. Pero po ba kayo napanood ng mga pelikula? Yung Bible, hindi po yung gano'n ang pag ginamit po yan. Halimbawa, ganito, yung Bible, muna dito, sa pangalan sa mga manapuposes, ginaganon siya, ngalagay sa noo dito, hindi po ganun yung mga kapatid. Lalagay mo sa noo mo, yung naposes, hindi po yan lalayas. Dapat mga kapatid, gamitin mo, ilabas mo sa Biblia. Di ba si Lord mismo, hindi naman, sinabi niya, alam mo, Satanas, sinasabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang salita ng Diyos. Si Supalpal, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Supal pa lang diablo eh. Kaya huwag niyo pong, halimbawa, kung kayo po ay mayroong na poses, tara, daladalan mo natin ang Bible, ilagay mo sa noo, hindi yung ganun mga kapatid. Dapat po mga kapatid, minimemorize natin yan. Inaalam po natin paano gamitin. And then, what else? Sabi pa dyan, pangatlo, Paul explained to Timothy that Scripture is anointed, profitable for correction, pang-tuwid sa mga maling gawa. Ang salita ng Diyos ang siyang tutuwid sa buhay ng bawat isa sa atin. Baluktot na pamumuhay, sabi diyan, pag binanggit ng mga kapatid, maling attitude sa ministry, eto ang kailangan mo, i-correct natin sa salita ng Panginoon sa pamagitan ng Word of God. Ang bata, hindi tama ang kanyang ugali, pang-correct dyan, Word of God. Sino po ang mga kailangan i-correct? Bata, matanda, tsaka may edad mga kapatid. Ang pang-correct dyan, Word of God.
Hindi ba mayroon tayong mga ugali ng mga pumasok, ng mga first timer, mga in-invite natin, ang pangit pa ng ugali. Pero ngayon, praise God! From glory to glory, nabago ng ugali. Tingnan yung katabi mo, nabago na ugali niya. Nakulit ng word of God yan Diba? Di ba may nagkwentuhan pa kayo dyan? Si brother, nakaraan, nag-UC pa yan, alasinggero yan. Pero narinig niya, huwag kang uminom ng alak, huwag kang maglasinggero, narinig na, kulik siya ng word of God Dating may mga katatayan dyan, dating mga lasinggero yan Dating, Kristo sa sabungan. Nakulik ng word of God. So, pang-correct, ganito ka-anointed ang word of God, mga kapatid. And then, what else? Sabi dyan, profitable for training and righteousness. Amen. Magagamit ang salita ng Lord, ganito siya ka-anointed, mga kapatid. Magagamit siya for training and righteousness. Para maging banal. Timothy, gusto mo maging banal ka, gusto mo magpatuloy kaya na ikaw ay tuwid sa pag-ministry, tuwid sa pangangaral sa salita ng Diyos. Walang iba, panghawakan mo ang anointed na scripture, ang salita ng Panginoon. Gusto mo makita ang bawat isa po sa atin, you're living righteous inside the church, outside the church. Nakikita mo, pag dito sa church, namumuhay ng matuwid. Paglabas, namumuhay pa rin ng matuwid. Word of God, scripture, salita ng Diyos, ang kailangan para matrain mo tayo. Mga kapatid, ang ating pong discipleship framework, lahat po yan ay yung ating pong mga ginagawang discipleship from the scriptures. Hindi magiging effective ang workers, ang bawat isa po sa atin, pag hindi po galing po sa scriptures. Sabi dyan, training and righteousness. Pagiging, gagawin kang banal, gagawin kang matuwid ng Panginoon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ganito siya ka-anointed ang word of God. Now, for application. Simple lang po ang ginawang application, revelation ng Panginoon sa umaga nito. Number 1, you must read the scripture daily. Nasa verse 15 yan. Sabi ni Pablo, huwag kang tumigil. At sabihin, Pastor, narinig ko na yan. Mag-refresh po tayo mga kapatid. Alam niyo po ba? Mas mahaba ang oras mo sa Messenger, sa Facebook, sa Mail, sa YouTube. Sabi niyo, Pastor, narinig ko na yung nakarang preaching. Ay, si Lord, nagre-remind sa atin sa umaga nito. Read the scripture. Kung anointed ang scripture, bakit hindi mo binibigyan ng panahon? Basahin mo yung araw-araw. Ay, sabi dyan, si Pablo ba? Tumigil habang siya'y nakakulong? Hindi siya tumitigil. Si Timothy, sinabihan ba na basahin ang araw-araw ang salita ng Diyos? Yes, mula nga pagkabata. Hanggang siya'y naging pastor na. Hindi tumitigil. Kailangan basahin ang scripture kasi may kapangyarihan dito. Sabi nga ng isang quotation, buti pa ang messenger pag umaga binabasa. Pero nauubos ang message. Pero ang Bible, hindi nauubusan ng message. Totoo yan. Pero pag gigising mo sa umaga, walang message. Ismayado ka. Pero basahin mo ang Biblia araw-araw. May laging bagong message mo. Amen. Scriptures. Ang salita ng Lord, inspired ng Panginoon, inspired by God, kaya bigyan mo ito ng panahon. Ang salita ng Diyos, dapat po ay lagi po binabasa araw-araw. Kung naniniwala ka na ikaw ay nangungusap ang Panginoon sa iyo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, bigyan mo ng panahon ang salita ng Diyos. Read the scriptures daily. And then, pangalawa,
You must read the scripture lovingly. Anointed yung word of God. Pero parang walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Pag nagbasa, parang pocketbook pa rin. Parang pag nanood, parang pinasa, parang messenger lang. Basahin natin ang scripture, anointed siya, dapat mayroon pong pagbabasa o binabasa natin na mayroon pong pagmamahal. The gospel of Christ, ang salita ng Lord, anointed yan, bakit hindi mo binabasa na mayroon pong pagmamahal? Pag binasa natin ang ibang mga quotation sa cellphone, sa ano natin, natawa-tawa, tutuwa tayo, tawa ng tawa. Mga pinapanood natin. Parang nasisiyahan tayo. Alam mo mga kapatid. Tapos yung ay, gusto ko pabalikan mo yung panonoodin ulit. Binabalikan mo ba? Balikan mo yung binasa mo nakaraan. Yung iba, ayaw na basahin lagi ang John 3:16. Sabi na, sawa-sawa na kami dyan. Nabasa ko na yan, kabisado ko na yan. Alam niyo, pag binasa niyo ang Word of God, balikan niyo na mayroong pagmamahal, lagi may bagong revelation ng Panginoon. Lagi may bagong revelation. Kaya ang sabi niyan, you must read the scripture lovingly. Pangatlo, you must read the scripture regularly. Daily, lovingly, and then read the scripture regularly. Meron pong pagkalan. Kasi anointed yung word of God eh. Ito yung nagbago sa iyo. Ito yung magkukulik sa anak mo. Ito yung gagamitin mo. Ito yung gagamitin mo pang review. Kaya dapat ang scripture, meron tayong understanding, pag binasa mo, pag ginarap mo na, magbabasa ka na, yung bang mayroon kang paggalang. Kasi alam mo na ito, dito, mangungusap ang Diyos. Alam mo na mayroon na naman bagong revelation ng Panginoon. Kaya ang pagbabasa ng Biblia, ng Scripture, mayroon pong respeto. Kagaya kanina, tumayo tayo lahat, mga kapatid, para po sa ating paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Reverently. Medyo komplikado nga lang talaga yung mga Biblia po natin na nasa cellphone. Pag binuklat niyo po, kung sabi mo kung minsan pasag yan yung cellphone mo. Pero pag nandun ka na sa verse, sa talata mga kapatid, yung bang concentrate ka. Andun yung respeto. Kasi alam mo, ano yung tinulog ka. Amen? Kumbaga, hindi ka napapaistorbo, sabihin mo mga kapatid, hindi ka igagalang mo ang salita ng Diyos. Sabi dyan, you must read the scripture reverently. Bakit? Word of God is anointed. Pangapat, you must read the scripture meditatively. Or meditation with meditation. Verse 16, sabi dyan mga kapatid, look at your Bible, all the scriptures is God-breathed. Kung yan ay God-breathed, at sabi dyan, all scriptures is breathed out of God and profitable for teaching, for reproof, correction, training in righteousness. So, kung ganito ang Word of God, dapat mga kapatid, minimeditate mo ang Word of God. Saan ko gagamitin? Ito bang talatang ito ay tama ba itong pang-correct? Ay, ito siguro yung Lord, saan ko ito gagamitin? Pang-rebuke yata ito. Sa tatay kong lasinggero, sa tatay kong sugarol, sa nanay kong bungangera. So dapat i-meditate mo yan. Tingnan mo maigi kung saan mo gagamitin ng tama. Nag-meditate ka, and then, pag nag-meditate mo ang Word of God, mga kapatid, dapat mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang Word of God, anointed na.
Hindi yung pag nagbasa ka, parang wala lang. Mga kapatid, pag binigyan mo ng panahon ng Word of God, ang anointing ng Word of God dadali sa iyo. Pag hindi ka anointed. Church, the anointing of Word of God will transfer to you. If you read daily, lovingly, reverently, and meditatively. Bigyan mo ng panahon para maging anointed ka rin. Church, yung iba, pagkarap ang ibang tao, alam ang Word of God, hindi naman nararanasan yung anointing ng iba kasi hindi yung nag-meditate ng Word. Samantalang ang Word of God ay anointing naman. Kailangan i-meditate natin araw-araw ang salita ng Diyos. At mararanasan mo yung anointing ng gospel. Amen? Praise God. Sabi dito, read Scripture daily, lovingly, reverently, and meditatively. Pagiging anointed ka rin. Ito ang resulta ng anointing ng Banal na Espiritu pag ginawa mo ang lahat nito. For the conclusion, sabi po dyan mga kapatid, so that the man of God will be complete. Verse 17. Look at your Bible, verse 17. Ganito ka-anointing ang Word of God. Ang lingkod ng Lord, magiging kompleto siya. Without Word of God, without the anointing of Word of God, hindi magiging kompleto ang buhay ng tao. Sabi ng kailangan, okay na kami, kompleto na gamit sa bahay, may kotse, may mayaman, may pera sa bangko, kompleto na kami. Hindi yung kompleto ang buhay ng tao pag walang Word of God. Eh tingnan nyo, di ba? May pera nga, nag-aaway-aaway. Kompleto ba yan? Walang kapayapaan. Pero pag mayroon ng Word of God, mararanasan mo ang kompletong buhay. And then, pangalawa, so that the man of God will be equipped. Sa ministry, kumbaga na yan, training. Kahit anong malaking persecution, maraming pag-uusig, dahil train ka sa Word of God, naranasan mo yung anointing ng Word of God, hindi ka basta aalis sa ministry. Hindi ka basta-basta manlalamig. Hindi ka basta-basta lilipat. Hindi ka basta-basta titigil sa ministry. Kasi sabi dyan, ginawa mo, ang belief mo ay ang Word of God, anointed ito, binigyan mo ng panahon, kaya ikaw, ay sabi dyan, ang resulta, magiging equip ka sa ministry sa pamagitan ng salita ng Diyos. Praise God. Kung tayo po ay nag-ministry prayer department, praise God, purihin ang Lord. Alam niyo mga kapatid, isa sa pagpapatibay ng buhay ng isang Kristiyano at ng isang nag-ministry, naglilingkod sa Lord. Walang iba yung scripture. No other than. Praise God, napapalakas tayo pag nag-pray tayo, napapalakas po tayo mga kapatid. Isa sa mga magpapalakas sa'yo, ang scriptures. Sabi diyan, magiging equipped ka. Kaya mayroon po mga Kristiyano, mga lingkod ng Lord, na hindi equipped, walang anointing. Kasi walang time sa scripture na napaka-anointed ng kapatid. And then, sumunod, so that the man of God will be ready to do good things. Laging handang gumawa ng kabutihan. Kasi nasa iyo yung anointing ng Banal Espiritu, nasa iyo ang anointing ng Word of God, at ito yung gabay mo, ito yung paraan para lagi kang handa gumawa ng kabutihan. Sa labas, guided ka ng Word of God, yung anointing ng Word of God nasa iyo, pag sa loob din ng church, lahat ng kilos mo, lahat
mabuti. Sabi diyan, ready to do good works. Mga kapatid, isa lang po ang paraan para tayo po ay maging complete, maging equip, maging ready to good works. Bigyan mo ang panahon ang salita ng Diyos na anointed. Ito yung dito tayo nagkakatipon because the Word of God, dito tayo nagsama-sama. Bakit ba tayo pumunta sa church? Kasi alam natin, yung Word of God, mayroong anointing na dadali sa bawat isa po sa atin. Amen? Praise God. Purihin po ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you. Dakilang Diyos, buhay at makapangyarihan. Salamat po. Pinalalahan mo kami sa inyong pong buhay at makapangyarihan sa amin. Lord, batid niyo po ang bawat isa sa amin. Yung iba, Lord, hindi nakakapagbigay ng time sa araw-araw read your scripture, which is your scripture is anointed. Ilan din, Lord, nagbabasa. Pero Lord, not lovingly, not reverently. Wala rin pong meditation. Lord, salamat po. Binigay na sa amin ang gospel to study. Binigay mo sa amin ang gospel, Lord, para kami ay maging matatag, para kami ay maging matibay, para kami maging equipped sa ministry. Binigay mo, Lord, ang iyong gospel, Panginoon, para ito rin ay i-transfer namin sa iba. Na tuloy-tuloy na ibahagi mo namin. Lord, yung gospel mo, scripture, siya nagtutuwid sa amin, siya nag-aayos ng buhay namin. Yung gospel mo, Lord, siya naging paraan para maging kompleto ang buhay namin. Salamat, Lord, sa inyo pong salita. Punong-puno ng kapangyarihan. Dati yung buhay namin, liko ang landas. Dahil sa iyong salita, na napaka-anointing na bago ang aming buhay. Salamat, Lord, pa sa iyong mga salita na paalala ko sa amin. Kung ang ilan, meron po mga sufferings, may persecution. Lord, thank you sa iyong salita, sa pagpapalakas mo sa amin. Lord, yung ilan ay meron po mga naririnig na ibang katuruan. Lord, thank you. Dahil mananatili kami grounded in biblical teaching. Salamat, Panginoon, sa inyo pong buhay at makapangyarihan mong salita kung saan kami ay nakakapagpatuloy na matatag, matibay because of your gospel, because of the anointing of the Spirit.